Ayan, okay. Sige. Magandang hapon po, mga kapatid. Tayo po ay nasa lesson 2 na ngayon ng ating Cell Leaders Training. At ang title po ng ating lesson 2 ay Cell Leaders, Authority, Responsibility, and Qualities. Ang kapamahalaan, katungkulan, at mga katangian ng ating mga cell leader. Lahat po ba tayo dito ay cell leader na? Hindi pa. So, ma-encourage nawa kayo ngayong hapon na talagang tumugon sa tawag sa atin ng Panginoon na tayo ay maging mga cell leader. Tayo po muna ay mag-pray. Salamat po aming Panginoong Jesus sa biyaya na talagang mag-stay pa ng panibagong oras para po mapag-aralan ng iyong salita. We invite your presence, Panginoon, at na talagang magbibigay sa amin ng liwanag sa aming mga pag-uusapan, Panginoon. Panalangin po namin yung aming atensyon ay maibigay po talaga namin sa aming pag-aaralan. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, ang title nga po natin ay Authority, Responsibility, and Qualities ng Cell Leader. Ang sinasabi po sa atin ngayon ng Panginoon, mga kapatid, ang Panginoong Jesus magpahanggang ngayon ay naghahanap ng mga leader na ayon pa rin sa kanyang pattern o yung talagang leadership ng kaisipan ay paano ba si Jesus nung siya ay naandito, paano ba siya nag-lead? Yan pa rin po yung hinahanap sa atin ng Panginoon ngayon na bawat sa atin na magiging cell leader o mga cell leader na ay hahawakan natin at pangungunahan natin yung ating mga grupo sa paraan na ginawa rin ng Panginoong Jesus. Basahin po natin ang sige, Kuya, ikaw na ang basahin po natin ang verse sa Mateo 9:35-38. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang aanihin. So yan po yung text natin sa tanghaling ito. Na sinasabi po dyan, mga kapatid, na ang Panginoong Jesus ay bilang siya yung original na cell leader. Siya po ay punong-puno ng authority nung panahon na naandito siya sa lupa. Pinakita dito na siya ay nagpapagaling ng mga may sakit at siya ay nahahabag sa mga tao na walang pastol. Pinapakita dito yung nakita ng Panginoong Jesus yung responsibility niya sa mga tao. Na mga tao ay kanyang pagpastulan, mga kapatid. At nawayan din po ang ating makita sa ating pagiging cell leader na maraming mga tao at maaring nasa church na po nangangailangan ng ating pagpapastol. Nangangailangan po ng ating pag-aalaga. At nakita ko dito yung katangian ng Panginoong Jesus. Bilang siyang original cell leader, siya po ay punong-puno ng kahabagan. So, ipanalangin po natin, mga kapatid, na bilang mga cell leader, magkaroon din po tayo ng ganyang kahabagan sa mga tao na iaalaw ng Panginoon na atin pong alagaan sa mga darating na araw. At sabi po dyan sa, sumunod. Basahin niya nga po yung nasa taas. Sabi dyan ay, binigyan ka ng authority. Sunod po, Kuya. Binigyan ka ng authority ng Panginoon. Sabihin nyo nga po, mga kapatid, sa iyong katabi. Binigyan ka ng authority. Amen. Bawat isa sa atin ay binigyan ng authority ng Panginoon. At tayo po bilang mga cell leaders tayo ay delegated authority. At tayo po ay binigyan ng pagtitiwala ng ating mga leader, ng ating pastor, para tayo po ay mag-lead din ng mga grupo. So sabihin mo yung authority ng Lord nasa iyo. Amen. So ano po ang gagawin natin sa authority na yan? In-encourage tayo ng Panginoon, ang authority na yan ay atin pong i-exercise. Gamitin po talaga natin. Kasi ang atin pong vision, ang ating naisin ay magkaroon
ng mga grupo na malalago. Hindi po grupo na stagnant. Kaya po, nasa inyong pamamahala ang paglago ng inyong mga cell group, mga kapatid. Nais natin na makapagbuo ng mga cell group na nakikita yung buhay ni Kristo sa mga taong hinahawakan natin. Kasi po, pag sinabing cell, di ba ang cell ay may buhay, mga kapatid? So, dapat yung buhay ni Kristo ay nakikita sa bawat grupo na meron tayo, mga kapatid. So, nasa yung mga kamay yan. Nasa authority mo yan. Paano mo i-exercise ang authority mo para mapalago mo ang hawak mo at para yung buhay ni Kristo ay makita sa lahat ng taong hawak mo ngayon, mga kapatid. So, maliwanag po ba tayo dyan? Amen. Ang sabi po sa unang Pedro 5, 1-4, ngayon bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo at bilang kabahagi sa kaluwalhatiang ihahayag, ipinakikiusap ko sa matatanda sa inyo na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang mga tagapangasiwa, hindi sa pilitan kundi bukal ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Sinasabi po dyan sa verse na yan, mga kapatid, na bilang mga cell leader, ay hindi po dapat tayong napipilitan na nahihiya naman ako kay pastora, kaya tinanggap ko na tong alagaan tong mga cell group na ito, pero sa totoo, hindi ko naman talaga kaya. So, hindi po yan ang ine-expect sa atin ng Panginoon. Sinasabi po sa atin ng Panginoon na yung pinagkatiwala sa iyo na grupo, alagaan mo yung willingly, may puso, talagang gustong-gusto mo na makita na sila ay lumago sa Panginoon. May sigasig, very diligent. Ang ina-expect sa atin ng Panginoon, tayo ay mga diligent na cell leader. Sabi po sa verse 3, huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo ay maging mga halimbawa sa kawan, at sa pagparito ng punong pastol, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kalulhatian. So mga kapatid, huwag po tayong mag-alala. Sa bawat ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon na gawain, ay may katumbas po itong pagpapala. Meron po itong reward, mga kapatid. Ang sabi dito sa verse sa ating binasa, sa verse 4, sa pagdating ng punong pastol, sino po yon? Ang ating Panginoong Jesus, pagdating niya, sabi niya, bibigyan tayo ng crown. At yan po ay crown of glory. Paramihan ng crown of glory, mga kapatid. Ayan po ang ating maging goal sa ating pagsunod sa Panginoon. So sa verse po na ating binasa na yan sa 1 Peter 1-4 ay pinapakita po yung threefold responsibility ng isang cell leader. At yan po ay para mas madali niyong matandaan ay SOS. Sa verse na ating binasa, ewan ko kung napansin nyo doon sa unahan, na sinabi na pangalagaan natin yung mga kawan na ipinapangasiwa sa atin. So, ibig sabihin yan ay mag-shepherd tayo o yung isang S, maging shepherd tayo o maging pastol ng mga ipinagkatiwala sa ating tupa. Pangalawa, sabi doon, tayo ay maging tagapangasiwa. Sa ibang salita po yan ay overseer o tayo ay mag-supervise ng isang grupo. At yung isang S ay mag-set po tayo ng example. So, yan po ang responsibility ng isang cell leader, ang SOS, maging shepherd, maging overseer, at mag-set ng example. So, iisa-isahin po natin yan, mga kapatid. Sabi po sa John 10:11-16, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Verse 13, tumatakas siya palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong mga tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy magiging isa ang kawan
at isa ang pastol. Sa verse pong ito, mga kapatid, ay inilalarawan si Jesus bilang ating punong pastol. Siya ay pastol na ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga tupa. Sa atin po yun, mga kapatid. Ibinigay ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay. At bilang mga cell leader, ina-expect din po tayo ng Panginoon na talagang ibibigay natin yung ating buhay doon sa ating cell group. Hindi naman po ito nangangahulugan na talagang mamatay ka o mawalan ka ng hininga para sa iyong cell group. Sinasabi ng Panginoon na talagang magbibigay ka ng oras, magbibigay ka ng effort, magbibigay ka talaga ng lakas mo para sa mga inaalagaan mo. Ganoon nagbigay ng buhay ang Panginoon sa kanyang mga tupa sa atin. Ang buong buhay ng Panginoong Jesus ibinigay niya sa atin. At inilalarawan din dito ang Panginoong Jesus bilang isang tupa na gano'n siyang nagmamalasakit. Pinapagaling niya ang mga tupa na may mga karamdaman at talagang binabantayan niya mula sa mga atake yung kanyang mga tupa. Mga kapatid, dito po ay nasa-summarize kung paano tayo magiging pastol sa ating mga tupa. At sinabi rin sa verse na yan, naririnig o nakikilala ng mga tupa ang boses ng Panginoon. So sa atin pong cell group, paano po makikilala ng ating mga inaalagaan ang boses ng Panginoon? So bilang shepherd, tayo po ay, number 1, pakainin natin sila. I-minister natin ang salita ng Diyos dito po sa ating mga cell group. Kasi po, napakalaki ng papel, ng role ng salita ng Diyos para po sa ikakaganda, ikakamultiply, ikakatatag ng ating mga cell group. So, sa paanong paraan po? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay napapalago natin ang ating mga cell group. Diyan po sa John 21:15-17 ay an example po dyan si Peter. Si Peter po ay, alam natin na dininay niya ang Panginoon. At pagkatapos na mabuhay na muli ang Panginoon ay para bang nilektura ng Panginoon si Peter. At para si Peter ay magkaroon ng pagbabago sa kanyang puso, sa kanyang isipan. Tinanong siya ng Panginoon 3 beses, mahal mo ba ako, Peter? At sabi ni Peter ay opo. At ang sabi ng Panginoon Jesus, kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. At makita natin ano ang naging buhay ni Peter, mga kapatid. Noong siya ay talagang sumunod sa Panginoon, ang sabi doon sa Acts, ay sa kanyang pangangaral, sa unang pangangaral ni Peter, ay 3,000 ang naligtas. Nakita natin ang pagbabago na nangyari sa buhay ni Peter. So gusto ba natin, mga kapatid, na yung ating mga inaalagaan ay magkaroon ng spiritual growth? Magkaroon ng mga pagbabago sa ating buhay, sa kanilang mga buhay? So, napakalaki po ng role ng salita ng Diyos. So, dapat po talaga ay naipapangaral natin ang salita ng Diyos sa ating mga cell group para magkaroon ng mga binagong buhay. Mga buhay na pinagpala, buhay na pinaunlad, buhay na umangat, buhay na umasenso, buhay na talagang makikita ng lahat na merong pagbabago sa buhay na yon. At hindi po natin yan magagawa sa sarili nating lakas. Ang gagawa lang po niyan ay ang Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. So, napaka-importante po na sa ating cell group ay meron talaga tayong word time, yung pong instruction. Pangalawa, sa ating mga cell group ay dapat na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos kasi po ang halimbawa dito ay si Philip. Sa John 6:5-7, nung makita ng Panginoong Jesus na papalapit ang maraming mga tao dahil po ang Panginoon Jesus pag nagmi-minister, talagang maraming sumusunod na mga tao sa Kanya. So nakita ng Panginoong Jesus, ang dami-daming taong paparating. So dahil ang Panginoong Jesus naman po ay makapangyarihan, alam niya ang gagawin, nagtanong pa rin siya kay Philip para po subukin si Philip. Ano ang level na ng pananampalataya ni Philip? Sabi ng Panginoon kay Philip, saan tayo kukuha ng ipapakain sa mga taong ito? Ang sabi naman ni Philip, Panginoon, kahit po 8 buwan na sweldo ay hindi po sapat para ang maraming taong ito ay magkaroon man lang ng tigit-tigisang kagat na tinapay.
So nakita ng Panginoon kay Philip na talagang si Philip ay kumikilos pa rin sa natural. Hindi pa talaga malalim ang pananampalataya ni Philip. At pagkatapos po nito ay makikita natin yung verse na nagpakain ang Panginoong Jesus ng 5,000 katao. At naniniwala tayo na sa pinakitang ito ng Panginoong Jesus kay Philip ay lumawak o lumalim ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, sa atin pong patuloy na pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ating mga cell group, ang aim po natin ay talaga makapag-raise up ng man and woman of faith. Mga tao na nananampalataya, hindi lang sa natural na nakikita, kundi maging sa mga bagay na imposible. Yan po ang gusto nating makita doon sa ating mga hinahawakang mga tao, mga kapatid. Pangatlo, sa atin pong pagbabahagi ng salita ng Diyos bilang shepherd, ay i-aim po natin na talagang sila ay gumawa. Sa Lucas 9, 1-6, ito pong example dito ay ang mga disciple. Pinangaralan ng Panginoong Jesus ang mga disciple, binigyan ng kapangyarihan at isinend out. Pumunta yung mga disciples sa lahat ng village, sa lahat ng mga town, at sabi doon sila ay nagpagaling ng lahat ng mga karamdaman. Mga kapatid, ang ating pong pagsisel group ay hindi lang po mga theory. Hindi lang po para tayo ay punuin ng kaalaman, kundi po para mai-apply talaga yung ating mga napag-aaralan. Kaya po, importante sa ating cell group, hindi na po tayo pumapayag na kapag tinatanong natin yung ating mga cell group member, o ano ba ang natutunan mo sa mensahe? Madalas sinasagot yan, sabi ni Pastora kanina. So, hindi po ganyan. Pag nagtatanong tayo, dapat po ang sasabihin nila, anong personal na sinabi sa'yo ng Panginoon? Paano ka kinausap ng Panginoon doon sa mensahe? At pagkatapos noon, magkakaroon po tayo ng follow-up question. O, paano mo i-apply yan? Anong specific action mo para mangyari yan sinabi sa'yo ng Panginoon? So, ganun po mga kapatid ang ating gagawin dahil nais po nating makita yung aplikasyon. Nais po nating makita sa bawat sinesel group natin yung kanilang pagsunod sa salita ng Diyos. Dahil wala pong kwenta na puno lang tayo ng kaalaman, pero hindi po natin ito na isasagawa. So tutulungan po natin yung ating mga cell member na isagawa ang salita ng Diyos. Na magbunga sila dahil sila ay nagsasagawa ng salita ng Diyos. So yan po ang unang responsibility ng shepherd ay magpakain. Nasusundan niyo po ako? Pangalawang responsibility ng shepherd ay gabayan. Sabi po sa Mark 3, 13-15, pagkatapos ay umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Napakahalaga po sa ating mga grupo yung sila po ay ating magabayan. So, napakahalaga po ng association. Lagi po dapat nating kasama yung ating mga grupo kahit sa mga practical na paraan ay nagagabayan natin sila. So, tayo pong lahat naman ay cell member, di po ba? So, bilang mga cell member, nagagalit ba tayo kapag tayo ay tinatanong ng ating cell leader, o kumusta na yung quiet time mo? Nagko-quiet time ka pa ba? Ano na ba ang sinasabi sa'yo ng Panginoon? O, meron ka bang manliligaw ngayon? Yung manliligaw mo ba ay believer o unbeliever? So, sa mga bagay na yan, tayo po ay nagpapagabay at tayo po bilang mga cell leader ay kailangan natin talagang gabayan ang ating mga sinesel group. Kasi, kailangan nila ng tulong, mga kapatid. Kailangan nila ng, pwede po rin natin itong magawa sa paraan na isasama natin sila. Saan man, ako po ay, bilang naging cell member din po ako, ang cell leader ko po dati ay si Pastora Judith. So, dati na po siyang elder din po dito. So, meron pong araw ang mga elders na nag-visitation. Binibisita po nila yung mga absent noong Sunday. So, lagi po akong kasama sa mga pagbibisita. At nakikita ko si Ninang Judith, paano siya nagmi-minister. Ay, hindi po ako ang nagsasalita, hindi ako nasi-share. Pero laging pagkatapos ng pag-share niya, ako ang taga-closing prayer. Ako lagi ang
te, mag-pray ka. So, dapat kapag nagsishare siya, ako'y talagang nakikinig sa kanilang mga pinag-uusapan. Kapag mayroong prayer request, yung kanyang kausap, talagang pinapakinggan ko ano ba yung gusto niyang ipag-pray. Kasi gusto ko yun ang maipag-pray para sa kanya. So, ganun po ako nagabayan, mga kapatid, na bilang isang cell member, ganun po ako naturuan o nagabayan ng aking cell leader, mga kapatid. Ako po ay lagi niyang kasama saan man pumupunta. May mga seminar, may mga kung saan kami. Nung kasi ay usong-uso pa yung maraming seminar. Punta kami ng Ultra, punta kami ng kung saan, mga Morris Rulo at kung ano-ano pa. Lagi po akong kasama ni Ninang Judith. Kaya po doon, somehow ay na-train po ako, mga kapatid, na gabayan kung paano maglingkod sa Panginoon. So, yun din po ang ating gagawin sa ating mga sinesel group. Isama po natin sila. Hindi lang po sa kainang physical. Hindi lang po sa fellowship. Kundi talagang isama natin sa mga gawain para po makita nila kung paano tayo gumagawa. At sa paraang ngayon, sila po ay nadidisciple po natin, mga kapatid. So, yan po bilang mga overseer. Bilang shepherd. Dumako naman po tayo bilang overseer. Ang pangalawang responsibility natin bilang cell leader ay maging overseer o mag-oversee, mag-supervise, mga siwa. Sa Acts 20:28-30, sinabi diyan, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko ay magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. So ano po ang pinapakita dito, mga kapatid? Bilang mga taga-oversee o taga-pangasiwa ng cell group na ipinagkatiwala sa atin, kailangan po nating bantayan. Bantayan po yung ating mga sinesel group. Ano na ba ang pinapanood nila ngayon? Baka po naliligaw na sila sa mga katuroang pinapanood nila. Baka iba na ang pananampalataya ng ating mga sinesel group, mga kapatid. Hindi pa natin namamalayan. So, dapat po sila ay ating binabantayan. Kasi po ang sabi dito, sa ating verse na binasa, sabi ng Panginoon, pag alis ko ay darating yung sisilain ng kawan. Walang patawad na sisilain ng kawan ng asong gubat. So, alam naman po natin kung sino yan. Meron po tayong kalaban. Huwag po tayong masyadong pakampante na hindi po natin binabantayan yung ating mga cell member kasi po naandyan ang kaaway. Pwede pong ma-deceive, pwedeng mailayo kasi yan naman po talaga ang intensyon ng ating kaaway, ilayo sa pananampalataya ang lahat na nasa Panginoon na. So, tayo po bilang mga tagapangasiwa o overseer ay binigyan ng Panginoon ng atas na atin pong bantayan ang ating mga kawan na nasa ating pangangasiwa. Pangatlong responsibility. So, kapag po tinatanong kayo ng inyong mga cell leader o tayo po bilang mga cell leader, may karapatan po tayong magtanong sa ating mga inaalagaan. Hindi lahat ay understood na lahat, okay naman siya eh. Hindi po. Kailangan tayo ay nagtatanong ano ng estado nila sa buhay. Meron po akong kwento. Ito po ay hindi ko naman talaga siya directly cell member. Pero alam ko yung aking accountability sa kanya bilang leader. So nagkaroon na po siya ng karelasyon na hindi namin namalayan bilang kami ang mga leader sa church. Hindi namin na po namalayan na may karelasyon na siya. So, ngayong naando na siya sa relasyon na yun, siyempre, bilang leader ay magtatanong ka, kumusta. Dahil matipid naman siya sumagot. At isang beses na tinanong ko siya, medyo, sorry po, medyo nalungkot po ako sa kanyang sagot. Kasi ang sabi niya,
Kuya, paki-ayos. Kasi ang sabi niya, thank you. Kasi ang sabi niya, kung ano lang po yung sinabi ko sa nanay ko, yun lang po sinabi ko sa inyo. So, ibig sabihin, wag mo na akong pakialaman sa mga bagay na yan, okay na. So, bilang a leader, ako ba'y titigil na siya ay kumustahin sa bagay niya? Hindi po. Tuloy-tuloy ka pa rin siya kinukumusta patungkol sa bagay na yan. Kasi yung kanyang karelasyon, hindi namin kilala, hindi pa namin nakikita. So, importante po yun mga kapatid, na tayo ay nag-o-oversee sa mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So, ang pangatlo pong ating tungkulin ay mag-set ng example. Sabi po sa 1 Corinthians 11 verse 1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Mga kapatid, matapang ba nating masasabi ito sa ating mga sinesel group? Gayahin mo ako ha. Buong tapang ba nating masasabi ito ngayon? Gayahin mo ako. Mangyayari lamang po yan mga kapatid. Magiging good leader lang po tayo mga kapatid. Good example kung tayo mismo ay good follower ng ating Panginoon. So dapat talaga muna nakikita sa ating mga buhay na kagaya-gaya tayo. Yung mga taong pinagpapastolan natin o ipinapaalaga sa atin ng Panginoon ay talagang voluntarily gagayahin tayo kasi nakikita nila si Kristo sa ating buhay. Nakikita nila na si Kristo ang nasusunod sa buhay natin. So may tapang tayong masasabi sa kanila, sumunod ka sa akin kasi ako ay sumusunod sa Panginoon. So dapat na lagi rin po natin na-check ang ating mga buhay bilang mga cell leader kung tayo ay nakakasunod pa sa ating Panginoon para po sila man ay susunod sa atin bilang tayo ang kanilang mga cell group leader. Amen po ba? Amen! Pangatlo po ay ang qualities o mga katangian. Kanina po ay sinabi natin ang cell leader ay may authority na galing sa Panginoon. Delegated authority siya ng ating mga leader. Pangalawa, ang mga cell leader ay may responsibility. At anong responsibility? Yung SOS, maging shepherd, maging overseer, at mag-set ng example. Ngayon naman po ay ang qualities o ang katangian. So ano ba muna ang kaugnayan ng tatlong ito mga kapatid? Bawat isa sa atin ay binigyan ng authority kasi po tayo ay may responsibility na i-accomplish. Yung authority na binigay sa'yo, hindi lang para i-enjoy mo yan. Merong ipinapagawa sa'yo ang Panginoon na responsibility, kaya pinagkatiwalaan ka ng authority. At para maging effective ka naman na gawin mo yung mga responsibility mo, dapat meron kang mga ganitong quality. Number 1, kapuspusan ng Espiritu. Sabi po sa Galatia 5:16-18, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin nyong patnubay sa inyong buhay. At huwag ninyong susundin ang pita ng laman sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu. At ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya't hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Sinasabi po dito mga kapatid, ng isa at unang katangian na dapat meron tayo bilang mga cell leader ay tayo ay puno ng banal na Espiritu. Ano po ba ibig sabihin ng puno ng banal na Espiritu? Kung ako ay kontrolado, pinamamahalaan at pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Yan po ang ibig sabihin ng puspos ng banal na Espiritu. Sa mga desisyon ko ba ang Panginoong Jesus ang nasusunod? Sa bawat gagawin ko ba, itinatanong ko muna sa Panginoon? Pag ba sinabi ng Panginoon na wag yan, talagang hindi ko gagawin. Kapag ba sinabi ng Diyos na gawin ko yan, ginagawa ko po. Yan po ang ibig sabihin ng puspos ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nasusunod sa ating mga buhay. So napakagandang quality na dapat na meron tayo. Kasi nga sabi ko kanina, tayo ay magsaset ng example. Hindi natin masisisi yung ating ka-cell group na nag-boyfriend ng unbeliever kung tayo mismo ay may boyfriend na unbeliever. So dapat po talaga tayo muna ay puspos ng banal na Espiritu.
yung Holy Spirit ay nakikita na talagang sumasakop at nasusunod sa ating mga buhay, mga kapatid. At sabi doon, binabantayan natin ang ating mga sarili. Lagi ba nating binabantayan ang ating mga sarili kung tayo'y nakakagawa ng kasalanan? Tayo po ay maging mapagbantay. Tutulungan po tayo ng Holy Spirit na bantayan ang ating sarili as long as tayo po ay nagpapasakop sa banal na Espiritu. Kaya kailangan po natin na mapuspos ng banal na Espiritu. Kasi po mga kapatid, wala naman po talaga tayong magagawa kung wala ang tulong ng banal na Espiritu. Yung buhay ng ating cell group, hindi po tayo ang magbibigay niyan. Ang Holy Spirit po ang nagbibigay ng buhay. So, kailangan talaga natin ang tulong ng Holy Spirit sa ating mga cell group, mga kapatid. So, magsisimula po sa atin yan. Bilang sa leader, dapat tayo ang unang nakakaranas ng patnubay, ng gabay, ng pamamahala ng banal na Espiritu. Pangalawa po, na quality. So, makikita niyo pa yung ating mga quality, KKK naman yan, ha? Number 2, kayang gamitin ang spiritual na kapamahalaan. Sabi ko nga po kanina, bilang mga cell leader, tayo ay binigyan ng... parang hindi nyo natandaan, mga kapatid. Bilang mga cell leader, tayo ay binigyan ng authority o kapamahalaan. So, dapat alam mong gamitin yan. Alam mong i-exercise yung authority na yan na binigay sa iyo ng Panginoon. Sa Matthew 20:27-28, at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, yung pong authority na binigay sa atin ng Panginoon ay i-exercise natin ng talagang kabaligtaran sa authority na meron ang mundong ito. Kapag ang isang tao sa mundong ito ay binigyan mo ng authority, siya ay nagiging Lord. Siya ay ang masusunod. Siya dapat ang sundin. Siya dapat ang parang halos sambahin. Maraming mga tao ang lumalapit sa Kanya. Maraming mga tao ang talagang ganon siya binabandila, itinataas ang mga taong yan. Pero mga kapatid, sa atin bilang mga lingkod ng Panginoon, ang authority na binigay sa atin ng Panginoon, i-exercise natin in servanthood. The more na mga tao ang pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, maraming mga tao ang ating paglilingkuran, mga kapatid. So, ready po ba tayo na paglingkuran yung mga taong ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon? Yan po yung katangian na hinahanap sa atin ng Panginoon, maging servant leader po. Maging talagang magbibigay ang Panginoong Jesus nga po, di ba? Ibinigay ang buhay, nagbigay ng time, nagbigay ng lahat ng meron siya doon sa mga tao. At nung naandito ang Panginoong Jesus, nakita natin kung paano siya naglilingkod. Sa dami-dami ng mga taong sumusunod sa Kanya, pwede namang sunod kayo ng sunod sa inyo, sa akin, bahala na lang kayo magutom. Pero hindi ganun ang Panginoong Jesus, di ba? Sa dami ng taong sumusunod sa Kanya, naandun pa rin ang Kanyang paglilingkod, pinapakain, pinapagaling, ini-encourage at lahat ng mga bagay. Samantalang siya ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pero ganoon yung siya nagpakababa, sabi nga po yung sa Philippians, diba? Philippians 2, na bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. At siya ay nagpakumbaba unto death. Ganon po yung spirit ng servanthood na ine-expect sa atin ng Panginoon bilang mga cell leader. Walang pagod na maglilingkod tayo, paglilingkuran natin yung mga ipinagkatiwala sa atin, mga kapatid. Pangalawa po, sa Roma 6:13, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Alam nyo mga kapatid, yung yung kapamahalaan, yung authority na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, babak up ang kadya ng Diyos. Parang hindi nyo masyadong nakuha, mga kapatid. Yung authority na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon ay may back up ng Panginoon. Amen.
Hindi ka niya iiwanan na in-exercise mong authority na mag-isa ka lang. Nakaalalay sa atin ng Panginoon sa pag-exercise natin ng authority. Pero may isang kondisyon, mga kapatid. Kung ang ating pagkatao, sabi doon sa verse na ating binasa, ay buo nating pagkatao ay inihahandog natin bilang kasangkapan ng katwiran. Kung tayo ay namumuhay sa katwiran, namumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon, maaasahan natin na babak-upan tayo ng Panginoon sa authority na pinagkaloob niya sa atin, mga kapatid. So talagang i-desire natin na talagang tayo ay makapamuhay ng naaayon sa kalooban at ng katwiran ng Panginoon upang maranasan natin ang tulong ng Panginoon sa lahat ng ipinagkatiwala niya sa ating gawin. Sumunod sa John 15:7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Mga kapatid, kung ine-exercise natin ang power ng may pagpapasakop, yieldedness sa ating Panginoon at sa kanyang salita, makakaasa tayo ng backup ng Panginoon, ang tulong ng Panginoon. So, ini-encourage po tayo mga kapatid ng ating Panginoon na talagang magpasakop tayo sa Diyos, sa Kanya at sa Kanyang mga salita upang sa lahat ng ating ginagawa ay sinasamahan tayo ng Panginoon. Di ba? Sabi ng Panginoon, saan man kayo pumunta, sasamahan tayo ng Panginoon hanggang sa end ng earth. Pero kailangan talaga ay naandun ang ating pagpapasakop sa Panginoon, yung yieldedness natin sa ating Panginoon at sa Kanyang salita para maranasan natin ang kumpletong pag-back up ng Panginoon sa authority na ipinagkatiwala niya sa atin, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Pangatlong quality ay kahandaang manalangin. Ang example po dito ay si Nehemiah. Nagkaroon po ng problema sa Hudyo, sa Jerusalem. Nawasak po yung wall. So si Nehemiah po ay wala doon at dumating yung kanyang kapatid, ibinalita ang hindi magandang kalagayan ng kanyang mga kababayan. Sa halip na si Nehemiah po ay nalungkot pero hindi po natapos doon. Ang unang response niya sa mga problemang narinig niya ay manalangin. Mga kapatid, bilang mga sa leader, ang quality na ina-expect sa atin ng Panginoon tayo maging mga leader of prayer. Tayo po ay nananalangin. Kasi po ang ating cell group ay hindi naman nakakaiwas sa mga sitwasyon. May mga problemang ma-encounter ang ating mga cell group. Pero bilang leader of prayer, dapat ang unang response natin sa anumang sitwasyon na ating kinakaharap ay manalangin po tayo. Maging man and woman of prayer tayo para po sa ating cell group. Ngayon po, bilang mga cell leader, hindi na lang po yung sariling problema ang iniintindi natin. Hindi na lang yung mga sariling sitwasyon natin ang ating ipinapanalangin. Madalas nga po ay mas marami pang oras yung ating pananalangin para doon sa mga pinagkatiwala sa atin. Halimbawa, ipinagkatiwalaan ka ng 6 na cell member. So, 6 yung ipapanalangin mo. Sa 6 na yan, matitindi lahat ang mga sitwasyon. So, ilang oras ka kaya pananalangin. Lagi tayong dapat na may nakahandang panalangin para sa mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sunod po ay may mga bagay na dapat tayong tandaan. Sa atin bilang mga cell group member, dahil lahat naman po tayo ay mga cell group member, tandaan natin na walang perfectong cell group. So, wag tayo magrereklamo kapag may mga sitwasyon sa ating cell group. Walang perfectong cell group dahil naandyan ka. Imperfect ka kasi imperfect ang bawat isa sa atin. So, walang perfectong cell group. Pangalawa, ay may part ka rin naman. Hindi lang tanggap ka ng tanggap bilang cell group member. Meron kang bahagi. Unang bahagi mo ay ang commitment mo. So, kumusta ka bilang cell member? Ikaw ba ay regular na uma-attend sa mga meeting ng cell group? On time ba ang pag-attend mo? Nakikipag-cooperate ka ba sa pinapagawa sa'yo ng iyong cell leader? Mga kapatid. So, dapat po ay talagang nagko-commit tayo, mga kapatid.
Yun pong aking cell group ay nitong last week po, sabi ko, o sige, maglilista tayo ng 3 tao na ating aabutin. So, naglista sila. Noong Friday ay nag-cell group kami at sinabi nila yung mga gusto nilang abutin. Yan po ay aming ipinanalangin. So, 6 kami. Yung sisira niya, ipapag-pray ko sa parang paikot. Yung sa kanya, ipapag-pray ko. Yun naman sa kanya, ipapag-pray mo. So, ganon. So, bali 2 ang magpe-pray doon sa taong gusto naming abutin. At sabi ko, 1 week nating ipag-pray yan. Hanggang Friday, ipag-pray natin yan. Pagkatapos, ay magpaplano tayo paano sila aabutin. So, dapat po mga kapatid ay nakikikooperate tayo sa mga ginagawa sa loob ng ating cell group bilang tayo ay mga cell member din naman. Number 2, yung pong ating obedience, yung ating submission. Maliwanag po ba sa atin na yung ating mga cell leader at tayo mga cell leader ay delegated authority. So makita po natin yung ating mga cell leader at makita nawa ng mga sinesel group natin na tayo delegated authority na karapat dapat din namang pagsubmitan, mga kapatid. Karapat dapat din naman na ipaalam nila sa atin ang ating mga buhay. So nasa atin din yan kung paano po natin gagawin yan. Kung paano natin magagawa sila na maging obedient at maging submissive sa atin bilang tayo ang mga cell leader. So, malaking bahagi po talaga yung maipag-pray natin sila. At bilang mga cell group member, syempre, ang isang malaking part mo ay mag-pray. Magiging effective ang bawat mga cell leader kung yung mga cell member ay nagpe-pray para sa kanya. Gusto nyo bang ang ating mga cell leader, gusto nyo bang ang ating pastora ay maging effective pa sa lahat ng kanyang ginagawa? O, ipag-pray natin siya, mga kapatid. Yun ang ating tungkulin sa kanya, na siya ay maipag-pray. At yun din naman ang tungkulin ng ating mga cell members sa atin. Tayo ay maipag-pray sapagkat para tayo ay maging effective na covering, effective na leader para sa kanila. Amen? At bilang mga cell group leader, ito po ang ating tandaan. Luke 12:48. Ano po ang Luke 12:48? Ang sabi po dyan, to whom much is given, much is required. Ang pinagkatiwalaan ng marami rin ang inaasahan sa kanya ng Panginoon. Ang sabi po dyan ni Superman, ni Spider-Man po ang nagsabi, with great power comes great responsibility. So mga kapatid, tandaan po natin na bilang mga cell leader, tayo po ay may accountability. May ine-expect po sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Mas higit yung expectation sa atin ng Panginoon sapagkat pinagkatiwalaan tayo ng authority, ng responsibility ng ating Panginoon. So tatandaan po natin yan bilang mga cell leader sa panahong parang pagod na tayo, sa panahong parang tinatamad na tayo, isipin natin, accountable tayo sa mga taong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Number 2 ay magkaroon tayo ng tamang balanse. So, importante po talaga yung ating personal na relasyon sa ating Panginoon. Hindi tayo makakapaglingkod sa Panginoon kung hindi tayo fitted sa ating personal, hindi tayo nakakalapit sa Panginoon, hindi tayo nagagabayan ng Panginoon, wala tayong time sa Panginoon. Kailangan po yung balanse. Kailangan din po yung sa ating physical na katawan, balanse rin po. Kasi po ay, sabi ko nga kay Lay, bata pa siya, hindi pa dapat nasakit yung kanyang likod. So, maging maingat din po tayo kasi kasangkapan ng Panginoon yung ating mga physical na katawan para tayo ay maging epektibong mga leaders. At pangatlo, tandaan natin bilang mga cell group leader na merong disqualification. Nakikita tuloy sa pakikat na lang sa video yung mga ano-ano ko. Doon muna tayo. Number 3 ay may disqualification. Madi-disqualify ang mga cell leader. Sa paanong paraan, mga kapatid? Kapag hindi natin nagagawa yung SOS, hindi natin nagagawa yung ating mga responsibility, tayo ay madi-disqualify bilang mga cell leader. Pangalawa, kung meron tayong mga practices o may mga ginagawa tayo na talagang kontrang-kontra sa ating Christian faith. May mga bishop ka pa ba bilang cell leader? May mga ginagawa ka pa ba na hindi alam ng iba?
lihim pero hindi lihim sa Panginoon, mga kapatid, madi-disqualify ka. Ipapakita yan ng Panginoon. At number 3, ground for disqualification, kapag deliberately sinadya mo na mag-asawa ka ng unbeliever, ay tanggal ka na sa pagiging cell leader mo kasi hindi ka naging mabuting halimbawa sa iyong pinamumunuan. So, tandaan po natin mga kapatid dyan, at hindi na po uuriratin sa atin ni Pastora yan. Dapat po ay na matandaan natin yan. Ano po ang challenge sa atin? Kuya, next. Ano po ang challenge sa atin bilang mga cell leader, mga kapatid? Sabihin po natin yung unang line. Kaya mong mag-disciple. Oh, isa lang po muna. Kaya mong mag-disciple. Sabihin mo nga sa katabi mo. Kaya mong mag-disciple. Amen. 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 Kaya natin gawin. Kaya natin makapag-raise up ng mga disciple, mga kapatid. Binigyan na tayo ng authority ng Panginoon. Binigyan tayo ng kakayahan na gawin natin yan, na yung mga ipinagkatiwala sa'yo, hindi lang sila manatiling baby Christian. Hindi lang sila manatiling taga-upo. Hindi lang manatiling pandagdag lang, kundi madi-disciple mo sila. Sabihin nyo sa sarili nyo, madi-disciple ko sila. Madi-disciple ko sila. Amen. Binibigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan ngayon na makapag-disciple, mga kapatid. At yung pangalawang line, basahin po natin. Posible ang church growth. Amen. Posible ang church growth dahil sa cell group mo. Kung ang cell group mo ay marirevive, kung gagamitin ka ng Panginoon para talaga ma-immobilize mo yung cell group mo, magbabago ang kalagayan ng ating church, mga kapatid. Mararanasan natin ang church growth, magsisimula yan sa bawat cell group na meron tayo. Kasi po, ang ating church ay binubuo ng mga cell. Yes. Kaya po, nasa cell group natin ang church growth. Nasa cell group natin ang pagsisimula ng church growth, mga kapatid. Huwag nating iasa sa sino mang tao at kay pastora ang church growth. Nasa bawat isa sa atin po, mga kapatid, ang church growth. Mangyayari yan. Hinahamon tayo ngayon ng Panginoon. Ini-empower tayo ng Panginoon ngayon para mangyari yan sa ating mga cell group. Na tayo ay makapag-disciple. At kapag na-disciple natin ang mga taong yan, sila man siyempre pag disciple yan, magdadala sila ng mga kaluluwa. Gagamitin sila ng Panginoon sa pag-aalaga ng mga kaluluwa. At doon po nangyayari ang church growth, mga kapatid. Kapag hindi na lang tayo ang worker, marami nang gumagawa para sa Panginoon. At tayo po ay may papel para yung mga hawak nating cell member ay maging mga manggagawa rin ng Panginoon. Maging mga cell leader din, kasi po yung pagiging cell leader ay ministry. Yan po ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Sabi po doon sa unang verse na ating binasa, sabi ng Panginoon, manalangin tayo sa Lord of the Harvest, magpadala siya ng mga manggagawa. Tayo yun, mga kapatid, mga cell group ang mga manggagawa, mga cell leader po ang mga manggagawa. Huwag tayo maging limitado na kapag sinabi manggagawa ay nasa ministry, sa worship, sa anumang ministry. Ang mga cell leader ang unang mga manggagawa na ine-expect ng Panginoon na magsusulong ng church growth. Amen. At sa ating pong conclusion, Colossians 4:17, at sabihin ninyo kay Archipo, sikapin mong gampanan ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo at banggitin mo ang kanyang pangalan. Sabihin mo sa kanya, banggitin mo ang pangalan niya. Amen. Amen. Yan. Thank you po, mga kapatid. Yan po ang sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon. Amen. Nasikapin natin, nagampanan ang ministeryo na tinanggap natin sa Panginoon. Kanino po tayo tumanggap ng ministry? Sa Panginoon. Anong ministry ang ating cell group? So sabi ng Panginoon, sikapin natin, nagampanan yung ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. God bless you po.